Ayan, kutob lang. Ayan, Churi is kutob. Thank you so much kay Kikoy and Buko. Iba talaga mga followers mo. Iba talaga ang followers mo, Joey, no? Mahilig malawak ang kanilang bokabularyo. Ito po, kayo po ba ay may hawak ng talasalitaang Pilipino? Anyway, okay, Churi. Eh, hindi ba ang lakas ng loob nilang dekwatin si PRRD? Ang feeling ko lang, feelings, nothing more than feelings. Baka bargaining chip ito ni Uncle Sam kung maging presidente si Sara. Baka sorry? Baka? Maging bargaining chip ni Uncle Sam pag naging presidente si Sara. You don't put all your eggs in one basket. Yes. Pero ang talagang concern ni PRRD is yung mga mahihirap na nalululong sa sugal. Ayan. Kasi Joey, gambling, prostitution, and drugs, sama-sama yan eh. Related yan eh. Kaya, di ba sabi nga ni PRRD, sabi nila na, bakit para mahihirap lang? Kasi, yung mga mayayaman, they have the means to follow up on drugs. At hindi sila nasashabu, nagkukuking sila. Itong mga mahihirap, kaya nga shabu tawag poor man's cocaine eh. Imagine, nagko-construction worker ka, 200 or 300 yung sahod mo, yung iba pinansashabu pa. Tapos pag ang lakas ng tama, nagga-gamble. And once you gamble na nakadrugs ka, I tell you, wala talagang tigilan yan. So it's a vicious cycle and it is such a vicious na business pero pinirahan nila lahat ng mga mahihirap. Kaya nga, di ba, ayaw nilang matuto yung mga mahihirap kasi pinagkakakitaan talaga nila. And it hurts and it pains to see na yung the person who's trying to elevate us from that, yun pa yung nadidikdik ngayon. Ito sa Boeing talaga, ganyan na nga kulay niya, magbago na siya. Diyos ko po. Kung ganyan na kulay ng balat mo, magbago ka na sa buhay. Pero si Totoy, ito lang yung yung mamahaling relo. But I think totoo talaga yung mga sinisiwalat niya. Like, may nangyayari talaga. Witness siya eh. Andun siya eh. Hindi mo talaga mapagkakaila. But the only thing is, why now? Because they need dead bodies nga, Manang Neo. Ayun lang. Anyway, ang tawag dito, what I really wanted to talk about tonight, Sas, kasi nandito ako sa Davao pa eh. Nandito pa ako sa Davao. And I visited several government projects, city projects dito sa Davao City. And I would just like to share at paalala sa lahat yung mga bagay na itinayo ni PRRD in his capacity as a public official and as a private individual. And ayun nga, kaya nga title ng live ko ngayon is The Builder, no? Yung builder na tinutukoy ko dyan, ICPRRD. I would just like to tell everyone how yung in-inaugurate today is yung Tatay Digong Academic Building. Ito yung classroom para sa mga abused children dito sa Bahay Dangupan. Crisis Intervention Center siya. Na kung saan hinahouse nito yung iba't ibang mga kabataan na biktima ng pang-aabuso. A one-story building, fully equipped with learning materials and other learning equipment ay tinurn over ngayon, also complete with playground, garden, ay in-inaugurate at handa nang i-turn over at magamit ng mga bata na biktima ng pang-aabuso. Ngayon, this is just one of many projects of PRRD and I would just like to highlight kasi itong project na ito, sinimulan ito, na groundbreaking ito a little more than a year ago. Less than a year ago. So, hindi private citizen na si PRRD nung nabuo itong bahay na ito. And today, in-inaugurate ito. And, alam mo Sas, yung architect nitong building na ito, who's also closely working with
ito rin yung, if I am not mistaken, ito rin yung ano, yung proceeds na Salamat PRRD book. Isa rin ito sa mga nag-benefit noon nitong Tatay Digong. That's why kanina Chrisat was recognized and Miss Just Egan, because it's really their effort that made possible na matayo itong building na ito. Aside from that, hindi ko alam, nakabisita ka ba sa House of Hope, SAS, nung nandito ka pa sa Pilipinas? Wala namang gustong magdala sa akin. Parang wala namang may interest. Nakahanda na yung red carpet mo dito, wag kang umarte dyan. Oh, red carpet papuntang presinto. Siro, parang di kayo nag-usap. Pero ako sa'yo. Oo, wala naman. Hindi nga nila alam na pupunta pala ako ng Davao. Pupunta ka pala ng Davao? Ganun kaloka, girl. Oo, pumunta ako. Hindi man lang nila alam. Nung nandiyan ako sa Pilipinas, girl, ilang beses na pumunta ng Davao, wala man na nakakaalam na pumunta ako ng Davao. Kaya I'm not that important. Kaya yung mga nagdidemanda sa akin, huwag din ako idemanda. I'm not that important. So ngayon yung House of Hope, maganda yung pagkakagawa ng bahay na Salamat PRRD. Oo, ang tawag dito, well, I would just like to to tell everyone kung ano yung purpose ng House of Hope. It is in operation for 23 years. Pagkatapos, nag-start itong House of Hope kasi yung SPMC or SMPC, teka, yung ano nga hospital yun? Yung regional hospital dito na sobrang Southern Philippines Medical Center. Ayan, okay. So itong hospital na to, very, very equipped tong hospital na to, and it caters yung mga pasyente na merong specialized na condition. Halos buong Mindanao kinikater nito. 23 years ago, pumunta si PRRD doon. Tapos nakita niya yung mga bata na nagki-chemotherapy, mga ginagamot yung kanilang cancer, and magstay lang sila doon sa ward ba. Tapos syempre yung condition nila hindi, alam mo yun, syempre bata pagka-bata, you're going to put a child in a very stressful condition. Doon sila nakikita nila yung ibang may mga sakit din, tapos yung ikot-ikot mga nurse, mga dami-daming tao, ganyan-ganyan. Naawa si PRRD doon sa mga bata. So that is the reason why the House of Hope was created. Yung House of Hope, hina-house niya yung mga bata na nagpapagaling sa cancer. And while doing so, they are provided with all other needs na kailangan nila para sa kanilang holistic healing. So, yung House of Hope, kinreate siya para merong dissenting kama, kasama yung magbabantay sa kanila, pwedeng lutuin ng parents yung, nung kung sino yung bantay nila yung pagkain na gusto nilang kainin. So, bahay siya talaga. Bahay siya talaga na kung saan nagsistay doon yung mga pasyente habang sila ay tuloy-tuloy na nagkakaroon ng gamutan dito sa, sa SPMC, sa Southern Philippines Medical Center. Yung yung parang yung director nitong nitong House of Hope na to, si Ma'am Maribel, siya mismo ay nakaranas nung power nitong ganitong klaseng setup. Kasi sabi niya, napaka-important ng ganitong klaseng setup. Kasi it's easier for the child na nagpapagaling sa sakit na cancer na merong ganitong environment. Kasi later on mag-a-assimilate yan Pag naka-recover yan, pagka gumaling siya, mag-a-assimilate siya sa society ulit, like a normal person. Sa House of Hope, meron silang, alam mo yun, yung hindi mapapabayaan yung pagkabata nila. Meron silang mga laruan, meron silang schooling, may mga teachers na magtuturo sa kanila para habang nagpapagaling sila at kaya ng katawan nila na mag-aral, they would be able to do as much as possible yung ginagawa ng normal na bata. And so, when the time comes that they are healthy enough para ma-discharge sa ospital, paglabas nila, yung mga classmates nila or yung mga kaibigan nila na hindi sila masyadong maiiwan sa sa ladder ng buhay. Ayan, sa hagdan ng buhay. And it's easier for them to go back to their normal lives after nung napaka-challenging na fight against cancer. Ngayon, yung mga yung mga ang tawag dito yung nakwento ko naman na to nung mga nakakaraang live ko, but I would like to repeat it again. Na yung sa House of Hope kasi, meron silang 3 areas na sinasuggest na if you want to help the children of
House of Hope, the Kids of Hope. Ayan. Ito yung kanilang page, no? Ayan. Ito yung kanilang page. If you want to extend help to sick children, yung mga batang lumalaban against cancer, if you want to extend help to them, there are 3 areas on how you can help. First is through the, yung kanilang medication. Ayan, yun yung isang area na napaka-challenging din dahil, kasi it will really cost cancer, hindi naman mura yan eh. Okay? That's the first area. The second area is the daily sustenance. Yung kanilang subsistence cost. Kasi yung mga bawat bata na yon maliliit, of course merong magbabantay diyan. Syempre kailangan nilang kumain every day, kailangan mga pamasahe and things like that. They would need assistance on that as well. So hindi naman kailangan na pera yan all the time. It may be in the help can come in any form, in kind or whatever, kung ano man maisip ninyo na mas maganda pang way para tulungan yung mga bata at yung pamilya ng mga bata. And then the third one is yung kanilang psychosocial development, psychosocial healing. And that includes yung mga school supplies, mga workshop na gusto niyo yung gawin para sa mga bata, para maka-catch up sila, mabigyan sila ng same opportunity na katulad ng mga regular kids na nandun sa regular school. Alam mo, mga workshop, mga kung ano-ano mga extra lessons, extracurricular activity. Pagkaya ng mga cancer patients na mga bagets natin dyan, they would definitely take advantage doon sa mga klaseng programa na i-extend ninyo voluntarily. Ayan. So ngayon, ito yung isa sa mga sobrang lapit nito sa puso ni PRRD, itong House of Hope na ito. And si Ma'am Maribel, yung director nito, sabi niya, my child was also a patient. At gumaling rin siya through SPMC, yung mga doktor doon na napaka-competent at napaka-huhusay din. At yung anak niya, 26 years old na ngayon. And living a normal life. So, yung mga i-extend na tulong sa House of Hope can really help change life para dito sa mga bata na to. Kasi, kung meron tayong future na pinagtatrabahuhan, para dito sa mga to, questionable pa kung darating sila sa future. 'Di ba? Kung tayong mga normal na tao, we work hard to have a better future. Itong mga batang ito, they cannot even look past today. Kasi they do not know if they are going to have a future. And tayo na able, tayo na mas may kakayanan, I think it's important that we should not forget them. Ayan. Ngayon, yung House of Hope, guys, itong House of Hope na ito, punta kayo sa page because you would be able to know how to donate and how to support the Kids of Hope. Ayan. Punta kayo dito sa page na to. May mga contact numbers sila dito, may mga instructions on how you can donate. Kasi diyan talaga sila nag-thrive sa tulong ng mga private individuals in order to run this institution. Ayan, so makikita ninyo, maraming ang nagbibigay ng mga school supplies at ito yung mga bata. So yan. Ayun. And yung House of Hope is also one of the beneficiary of the Duterte Run. Sila ang beneficiary ng Duterte Run and ang Bantay Hayop Davao. Ayan, okay. This is also a non-profit organization, and they are dedicated in saving animals, lalo na yung mga stray animals, abused animals. They rescue, they conduct rescue, and they operate also 100% through donation. So, ito rin yung isa sa mga beneficiary ng Duterte Run. Ayan. Okay. Ayan ang kanilang mga ginagawa. And ayun, okay. So, if you have beneficiary na sila ng Duterte Run But if you also an animal lover and you also advocate the similar causes na kagaya nitong Bantay Hayop Davao, you may also donate to them. Ayan. And sa susunod na Duterte Run, merong second leg ang Duterte Run Merong second leg ang Duterte Run. I hope you can all join para, syempre, pakita natin yung solidarity natin, and at the same time, we would be able to help the charitable institutions that PRRD loves. Ayun. So, yun lang.
Meron tanong dito na magandang tanong. Teka, sila Pochka, maganda yung question. Balik lang tayo sa ICC Kinembot. Asan na nga yun? Ang tanong niya yung parang kung walang ebidensya, paano nila mapapatunayan na parang ganun yung tanong nila Poch. Kung sira na ang ebidensya, paano nila mapapatunayan na merong ginawang masama si PRRD? Ang impression ko La Pochka, what they are doing right now is to find reason in order to keep PRRD as long as possible in The Hague. And yung ginawa ni Boying Rimulya is basically para dun sa September 2023. September 2025 na hearing, which is part of the discussion would be the issue on jurisdiction. Ayun. Sorry, nakikinig lang ako ulit. May schedule na for the next Duterte run. I think around November. Wala pang exact date pero yung mga organizers nito are planning to do it in November 2023. Ayan. Ayan. Miss Joey, thank you for sharing, discussing these. Thank you, FPRRD. Yeah. I think it's important that we really multiply, And yung ganitong mga gawain ay dapat pag-usapan. And we should actively participate. Kasi, sabihin nyo na corny or whatsoever, no? Pero if we can love our fellow Filipinos and our country half as good as PRRD, siguro worth fighting for ang Pilipinas. Worth fighting for ang Pilipinas. Kung we really need to fight harder for what we believe in. And this is one way of showing it. Kaya ayun yung magrevolusyon eh. So love the charities of PRRD fiercely. Support it fiercely. Eto takot naman lahat ng tao magrevolusyon eh. Sabi ni Daxi, Joey, may clarify lang ako kay Sa. So sinasabi 3 months ago, the day na kinidnap ni PRRD, context is the perspective on how we look at PRRD. Sana ma-explain niya ulit. Ano, Daxi? Clarify, context is how we look at PR. Hindi ko ma-gets I think that's what Baste meant to say during his speech recently doon sa new building. And by the way, nakalimutan ko yung very important part doon sa House of Hope. Yung House of Hope, marami na siyang mga in-establish na yung House of Hope dito katulad sa Davao. I think there are already 5 all around Mindanao. Yung similar na model ng House of Hope hindi lang yan sa Davao City. So lumalaki yan. And dumadami. Kasi yung House of Hope dito sa Mindanao, meron ng iba't ibang mga facility ng House of Hope who are doing similar kind of caring that doon sa ginagawa ng House of Hope dito sa Davao City. So, lumalaki po ito at dumadami na po siya. May mga branches na. And also, I would just like to inform everyone na yung mga pasyente ngayon sa House of Hope, there are 35 children battling cancer in House of Hope. And they do not refuse anyone. May mga bata na galing ng Palawan, galing ng Iloilo, merong mga galing ng Luzon at saka Visayas, and they accept it. They don't refuse anyone. They don't refuse hindi na yung iba kasi baka ang impression nila kailangan dabawenyo ganyan. Hindi yun uso dito. Tinatanggap nila kahit saan ka galing. As long as you would need help, as long as you are undergoing treatment, cancer treatment, you are going to be assisted by the House of Hope. Ayun. Sabi ni Lawrence Kikay, Miss Joey, may charity po ba si Tatay sa Manila? Hi, Tito Joe. Hello. Ayan. Yung iba na level na pananaw natin. What do you mean? Gusto mo umakyat, Daxi? Hindi ko maintindihan. What do you mean?
Nakakalungkot talaga while you're saying all of this, Joey, while FPRRD is behind bars with his health declining so fast. Ma'am Joey, may bahay Dangupan din. Pinuntahan ni PRRD yung mga victims ng rape. Yun yung in-inaugurate today na building sa bahay Dangupan. Ang beneficiary noon, yun nga yung mga mga batang biktima ng abuses. Ayun. Sa Davao din yan, oo. Ayun. So yun lang, no. I think I really have to explain this kind of things kasi there are lines that shouldn't be crossed. And I think itong grupo ni Maharlika who are always talking about, pinagkakitaan ninyo, ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. Parang, Diyos ko, Maharlika and group, nasa akin ang mga solicitation letters ninyo sa mga tao. Nagpapadala kayo ng solicitation, papadala ang pera sa kanya-kanya ninyong bank account. Pagkatapos kayo yung sabi ng sabi, especially sa akin, no, nagpipiso-piso daw ako. Nagpapapiso-piso daw ako. Okay? Kayong mga putang ina nyo, okay? Na sabi ng sabi, ay, solicitation, kayo ang nagsosolicit. Kayo ang nagsosolicit. And what I don't understand is why they are trying to, to police yung mga Duterte supporters who are doing initiative para isabuhay at ipagpatuloy yung mga sinimulan ni PRRD. You know, yung mga nandun sa House of Hope, volunteers yung mga nandun. Even the board of directors, all of them are volunteers. Devoting their time and energy. And even yung mga, pansin ko lang, one of the reason why very, very effective yung Davao City leadership is, I think, they have mastered cooperation. They have mastered cooperation among government offices. So for example, yung local office ng DICT doon, they would provide internet doon sa school ng mga whatever it is that they are extending to a normal school, they're going to extend dito sa school ng mga bata sa House of Hope. Marami nang gumraduate diyan, may napag-graduate na silang high school, may napag-graduate na silang elementary doon sa House of Hope. Talagang yung mga batang nag-undergo ng mga treatment diyan, nakapag-aral sila and they were awarded their they would earn their diploma doon sa program under the House of Hope. Ginawa nila yung elementary at saka yung high school, junior high school and senior high school, merong nag-adopt na school, na public school. So may mga ina-assign na teachers in order to monitor yung progress ng mga bata doon. And na-meet ko si yung school principal ng elementary na nag-oversee ng project to ensure that the children in House of Hope are going to receive the education that regular children receive doon sa regular school nila, doon sa main school nila. And they were conducting I saw them in action, no? Grabe talaga yung kanilang dedication. And I think this is something that has to be understood by this is governance. Big part of governance is really facilitating how different agencies are going to work together in order to complete a project. And many of participants in order for the House of Hope to be successful, marami sa mga participant dyan, taong gobyerno rin naman. At grabe talaga yung yung dedication nila to do their job in order to deliver for the children. And siguro kung meron tayong mga ganong government officials, government workers, kung ganong klaseng level ng dedication, yung ready to coordinate, ready to work on to complete a project, sarap ipaglaban itong bansang to. Sa totoo lang. Hindi puro heartbreak ang mararanasan natin. Ayan. Sabi ni Jelly, Miss Joey, yung SPMC po ever since ay tumatanggap ng kahit sino talaga. Kaya love ng Mindanaon ang Davao City kasi lahat nakakabenepisyo sa mga services nila. Sabi ni Doc Alisa, actually, parang dati raw, ang pangalan niyan is Davao City Kinembot. Pagkatapos, yun, later on, naging Southern Philippines Medical Center. Ayan.
And they are very well equipped and well funded, kaya na-accommodate talaga nila yung pasyente from different parts of Mindanao. Ayan. Sabi ni Chimimi, how about mag-start na ang hakbang ng maisip sa liwasan araw-arawin at mga DDS vloggers na din ang maghikayat sa vlog nila. Kami mga OFW willing to help, wag lang mag-solicit ng patago, sabi ni Chimimi. Ayan, alam niyo po yung mga ganitong bagay, siguro po dapat maging mapagmatsyag na lang po tayo. Alam ko maraming mga grupo ang nag-iisip ng paraan in order to keep the fire burning. Okay? But let us allow people to really do their thing, na makapag-initiate at parang ano rin tayo, kumbaga parang isipin rin po natin yung mga tao dito sa Pilipinas, kasi hindi rin naman basta-basta yan nagagawin. Hindi rin basta-basta yan na magagawa. So, I hope you also understand that this kind of things must be thoroughly evaluated. If it is already set up, I know you will be there ready to help kung ano man yon. So, lang tayo, medyo chill lang po kayo at wag po ninyong diktahan yung mga nandito sa Pilipinas kasi mahirap rin talaga. Ayan. Sabi, speaking of ma'am, sabi ni Cathy Bina na magkaso daw siya. O sige, magkaso na siya, tapos kasuhan na rin niya si Barbers. Total yun yung first niya na assignment. Tsaka huwag siya masyadong epal na ilalagay niyo sarili niya sa same level ni PRRD. Ayun. Tigil-tigil na ako. Miss Joey, what do you think is the purpose of this admin in doing everything just to keep Tatay Digong in the Hague? They know naman that no matter what, gaganti talaga mga tao sa 2028 election, sabi ni Grazel Crichton. Well, I think they do not want to. PRRD can definitely ignite whatever it is that needs igniting. And PRRD being here in the Philippines, they cannot afford that. Masyadong malakas na binding force si PRRD. And they know if PRRD is going to be here in the Philippines, and if he's going to say something, people will follow. And that is what they are scared of. Ano reaction mo sa panunulsol ni Maharlika kay Cathy Binag idemanda ang mga gawain nila Kifi Chu sa mga charity? Well, hindi ko gagawin niyo 'yon, gagawin rin namin sa kanya. Solicitor General rin naman yan si Cathy Binag eh. Ang tanong, si Cathy Binag, nung nag-collect ka ng pera for Typhoon Christine, nag-liquidate ka ba? May permit ka ba, Cathy Binag? Di ba yun yung problema ni Maharlika? Hinahanapan niyang permit, may DSWD ko, ano mga bullshit, ganyan-ganyan. Biglang nanawagan sa gobyerno, hindi niya pinaniniwalaan. Ngayon, ikaw, Cathy Binag, may permit ka ba nung nanulisit ka ng pera para sa Typhoon Christine? Sige nga. Ganun lang kasimple. Ikaw, Cathy, wag mo ko inaartehan, Diyos ko. If you want to do it, do it. Wala kaming pake. Napakayabang mo, Joey. Mayabang talaga ako sa mga kagaya nyo. Nang bababoy ng mga tao na wala namang kayong basis. Talagang hindi nyo ako magugustuhan. Pag nang bababoy kayo ng ibang tao, hindi nyo talaga ako magugustuhan. At wala akong pake. Kung mambababoy kayo ng ibang tao, okay? Pag mambababoy kayo ng ibang tao, humanda kayo sa retaliation. Ganun lang kasimple. Ayun. But Godson, there's no need to, this is not an airport. Huwag nyo nang anuhin. Hanggang walang USB na lumalabas, X na yan si Binag. Ayun. Kababoy-baboy ka naman, sabi ni Master Joyce. O bakit ako kababoy-baboy? Umat kang putang ina mo ka. Bilis! Bilis, Master Joyce, akyat. Akyat kang putang ina mo. Kaya mong umakyat? Bilis, umakyat ka. Dito mo ako babuyin. Bababuyin rin kitang putang ina mo ka. Akyat! Babuyin mo ako dito. Bababuyin din kita. Patigasan tayo ditong putang ina mo. Bilis! Akyat, Master Joyce. Kaya? Hindi mo kaya kasi tanga ka. Hawak ko ang mga solicitation letters ninyo. Halawi, bakit nagkakabardagulan? Ha? Ano nangyayari? Bakit nagkakabardagulan?
O, kababoy-baboy daw ako, sabi ni Master Joyce. Sige, putang ina mo, umakyat ka dito, magbaboyan tayo. O, umakyat ka dito, wag ka dyan sa comment section, Master Joyce. Umakyat ka dito tayo magbaboyan, putang ina mo. O, hindi mo kaya? Hanggang comment section ka lang? Kasi tanga ka. Bilis! Wala, hindi mo kaya. Hanggang comment section ka lang. Dito tayo magbaboyan, Master Joyce. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Dito tayo magbaboyan. Bilis! I'm giving you the opportunity. Akyat. O, ayan pa ang link. O, bilis! Umakyat ka ha, mag-video ka ha. Patigasan tayo ng mukha dito. Putang ina mo. Bilis! Hindi mo kaya kasi mga duwag kayo. Lahat ng kalaban mo, lahat na lang kalaban mo, o kayong mga kupal, kayong mga ipokrito, kayong mga sinungaling, kayo mga kalabang ko, mga putang ina nyo. O, ngayon Joyce, kababoy-baboy, o bilis, akyat ka dito, magbaboyan tayo, hindi nyo kaya? Hindi nyo kaya kasi mga tanga kayo. Hanggang gawa-gawang kwento lang kayo. That's all you can do, gawa-gawang kwento. Magsinungaling. Hanggang dyan lang kayo. Master Joyce, walang magagawa yung comment mo. Hanggang comment lang yung babuyan mo. Dito tayo, umakyat ka. Umakyat ka. Umakyat ka, Master Joyce. Bilis. Asan yung kababoy-baboy? O, ano magagawa niyan? Na-comment mo na yan. Ito ang pagkakataon, dito tayo magbabuyan. Umakyat ka. Ayan ang hagdan. Hindi mo kayang humarap. Kasi you're not even proud of yourself. You're not even proud of who you are, of what you do, of what you believe in. Hindi nyo kaya. Kasi mga plastic kayo, mga sinungaling kayo. O asan ka, Master Joyce? Takay na makikipagbasagin ako naman sa'yo, makikipagbabuyan ako sa'yo. Kahit magmura ka dyan ng 10,000 times, that's not enough babuyan. Master Joyce, akyat. Ayan yung link. Ayan yung link. Akyat. Oh, hindi kaya, Master Joyce. Ilaban mo yan, Master Joyce. Ilaban mo yan. Sali kayo dito sa Sokmed, pero nandito ka sa social media platform ko. Nandito ka sa social media platform ko. O, bilis. Dami na loko. O, kagaya ninong na loko. Bilis, Master Joyce naman eh. Diyos ko po naman. Pagkakataon mo na, binigyan na kita ng chance. Bilis, i-convince natin si Master Joyce. Akyat. Please type akyat Master Joyce. Akyat Master Joyce kung matapang. Game, i-convince natin. Let's go, Master Joyce. Akyat Master Joyce kung matapang. Bilis. O, akyat. Akyat Master Joyce kung matapang. Bilis. Akyat Master Joyce kung matapang. O, game. Ayan, ayan ang link. Akyat Master Joyce kung matapang. Akyat Master Joyce. Akyat. Ako pa namimilit. Ano ba yan? Ako pa namimilit. Ako pa namimilit sa mga puta. Diyos ko. Sabi ni sa live niya, bakit siya daw lagi may bayad na daw sa inyo samantalang yung kausap niya parang na-tense nung sinabi niya yon. Bakit daw siya lagi? Actually, hindi naman siya lagi. Hindi naman siya lagi. Ang problema kasi kay Kati Binag, nagpunta siya kay Maharlika tapos sinabi niya, ang gusto daw namin, awayin niya si Maharlika. Doon siya nagsisinungaling. Wala naman kami sinasabi sa kanya, awayin niya si Maharlika. Ang sinasabi namin sa kanya, magsabi siya ng totoo. Tapos nagdili-dali siya at hindi niya ginawa yung tama. Yun yung problema kay Kati Binag. O, ayun. Anyway, Master Joyce, tapos na kami sa'yo ha. Pag humirit ka pa next time, block ka na. You were given an opportunity. Gawa na ng bagong account para bagong pansin na naman. Okay? Ay, matapos na. Puro na lang wala na. Wala na, Master Joyce. Matulog ka na. Block ka na. Gawa ka na ng bagong account. Block ka na. Okay.
enough na sa opportunity. Maniwala ba kayo, nakakaloka na si Maharlika, pati yung Duterte Run, ginawa niyang issue, kaya siya pinagkaperahin daw, toxic na siya. Actually, isa sa mga isa sa mga organizer nun, yung Familia Orangutri, girlfriend ni Baste. Girlfriend ni Baste. Yung mga anak nila, nandun sa inauguration, I think if I'm not mistaken. Ayun. Mga wala nga kasing alam tong mga to eh. And, the reason why I wanted to speak about it is because tong ginagawa nila Maharlika, they are actually killing the Duterte movement. They are killing the Duterte movement na parang, yung mga nagbebenta ng t-shirt ni PRRD, yung mga ganyan-ganyan, parang, ginagamit niyo si PRRD, kinembot, ganyan-ganyan. If these people wanted to print t-shirt of PRRD and people are buying it in support of PRRD and they wear that t-shirt, anong problema mo? Anong problema mo, di ba? So, ang gusto mo, walang gagawa ng Duterte t-shirt? Ganun ba? Walang gagawa ng mga Duterte merchandise? Hindi nga issue yun kay PRRD. At ang attitude nga ng family dyan is that, okay lang yan kasi that's a walking advertisement eh. Ganun yung attitude ng family dyan. Pagkatas, sino sila Maharlika to speak about na, mali yan. And that is really detrimental to the movement. That's really detrimental to the movement. Pagkatapos yung huwag niyong gamitin si PRRD, yung paggamit mo ng ICC. Tingin mo yung ICC na yan, merong impact dun sa makeup collection mo? Kung wala si PRRD dun, putang ina mo ka? Let's stop this hypocrisy, no? Tigil-tigilan na natin itong mga kaipokritahan na to. Sabi ni Carol, mockery yung ICC Cosmetic Collection. I know! Bakit yung ICC, na kung saan, naka-incarcerated si PRRD, yun yung pangalan ng makeup mo? Talaga ba? You want to remind everyone of ICC na dapat nga hindi nakikialam dito sa bansa natin? That shows how stupid you are. Really show how stupid you are. Ayun. Yan ang tunay na mangga. True! Yun ang tunay na mangga. Sabi ni Ma'am Emma, Joey, those efforts, all will continue the legacy of FPRRD to continue what FPRRD wants and charity. Go for it. Obvious naman talaga yung si Maharlika, yung mga followers niya lang yung tanga talaga. Mahirap na rin makipag-usap minsan sa ibang mga followers ni Maharlika eh. Parang crazy, delusional na din eh. Yung papunta na sa fans ni Alden, alam mo yun, papuntang Aldab na. Ganon, papuntang Aldab na. So at to certain extent, siguro yung mga ganon, wala na, hindi na, ayaw nyo na mapaliwanagan eh, bahala na kayo. Pinili nyo nang maging ganyan, so wala na kaming magagawa dyan. Ganon. Pero ang mga care ko talaga, ang talagang sobrang care ko, is yung mga ganung mga etchos na parang questioning yung mga ginagawa ng mga supporters ni PRRD, pagbibina, nagsusulisit kayo, pagkatapos sila naman pala itong mga solicitor general. Meron ba kayong DSWD permit, ganyan-ganyan, mga ganong etchos? Diba? Maniniwala ako na concern kayo sa transparency kung magli-liquidate kayo ng lahat ng perang na-receive ninyo. And if you're not willing to do that, shut up. Ganun lang yan kasimple. Ayun. Anyway, siya, sige na, mag-open forum na tayo. I'll give us 30 minutes sa mga gustong umakyat. Ayan, meron ba gustong umakyat? Kasi kung wala gustong umakyat, mag-end live na ako. Ayan. For today's show, ito po ay sponsored ng Biojessie para po sa mga maiinit ang ulo. Mainit talaga ulo ko! For today's show. Nakakaloka. Hindi pa matapos yung ano na yan. Baka
Nag-download ako ng mga libro mo ha, sa iba't ibang mga library ha. Meron ka pang ano sa akin eh, mga 200 books pa yata yun. Ito-donate ko, Nakakaloka. using your name. I will use your name. This is donated by Sas Rogando Sasot. Ayun. Nag-donate ako sa mga library ha. Okay, sige. Ayun. Okay. Anyway, hello, Darwin Closa. Hi, good morning, good evening. Good evening po. Hello, hello. Gusto ko lang maitanong yung parang developing story ngayon na pinaano ni Boying Remulla, yung parang kinakabit na naman yung doon sa war on drugs, itong mga sabong na ito. Yun nga yung minimension ko nung una. Kahit ako at first, medyo parang bakit nila binubuhay yung issue ni Gretchen at saka yung Isabong? Bakit nila ini-issue si Gretchen at saka si Atong Ang? Parang bakit mabubuhay itong Isabong na to? Ganyan. And then may statement si Boying Remulla na related daw yung war on drugs dun sa mga murder na nangyari sa Isabong. So nag-click na sa akin, sabi ko, puta, I think it's really part of the full cooperation of Philippine government to the ICC. Kasi wala silang mahanap na EJK eh. Ngayon, i-relate nila sa Isabong kasi yung sa Isabong may patayan talaga doon. 'Di ba? May mga patayan kasi marami talaga yung mga pictures ng mga taong nawawala eh, 'di ba? Yung mga taong nawawala. I think para yun doon, Darwin. Para doon yun. So, para kay Sas, ano yung opinion na nito kung gagamitin niya ito as an evidence papunta doon sa ICC? Is that still possible? Nakakaloka. Is that still possible that they can use that as an evidence doon sa ICC? Well, anything is possible. Anything is possible. Hindi magbibigay lang sila. Girl, Diyos ko Lord. Ang gusto naman talaga ng ICC eh. Alam niyo, may churi kasi ako dyan sa ICC. Ayan, gusto ko yung ang churi ko kasi dyan. Churi lang to churi. Yeah. Churi, hindi po to theory because theory is very formal. It has to be very mathematically exact. Gusto mo yung ganon, Joey? Theory has to be mathematically exact. Ito pong churi ay hindi pa to mathematically exact. Ito lang po ay churi. Hindi rin siya chismis. Churi nga. Chismis na may halong theory. Ang chismis kasi meron. Chismis na may halong math. Ay, hindi. Ano to? Ay, hindi. Ito ay, ibig sabihin ng churi po ay, ito po ay, take this with a huge grain of salt. Ganon. Okay? Because I cannot demonstrate the math behind the mapping. Ayan, kutob lang. Ayan, churi is kutob. Thank you so much kay Kiko and Buko. Iba talaga mga followers mo. Iba talaga ang followers mo, Joey, no? Malawak ang kanilang vocabulary. Ito po, kayo po ba ay may hawak ng talasalitaang Pilipino? Anyway, okay, churi. Churi! Eh, hindi ba ang lakas ng loob nilang, dekwatin si PRRD? Ang feeling ko lang, feelings, nothing more than feelings. Baka bargaining chip ito ni Uncle Sam kung maging presidente si Sara. Baka sorry? Baka? Maging bargaining chip ni Uncle Sam pag naging presidente si Sara. You don't put all your eggs in one basket. Yes. Kasi merong syempre. Ngayon, di ba kasi merong ang US? I heard this story. You heard this story? You heard, so ito yung story na may halong chismis. Ibig kasi narinig ni Joey sa iba din. Narinig ko so, bakit? Bakit kamo? Kasi di ba yung US meron silang yung tinatawag na The Hague Invasion Act na ito ay kanilang applicable sa mga allies. Di ba? Syempre ngayon, may consent ng presidente na dalhin si PRRD sa The Hague. So, hindi applicable yung The Hague Invasion Act na wala silang magagawa para i-sanction ang ICC para palabasin ng UN, palabasin si PRRD. So, ang theory ko, kung maging presidente si Sara, syempre si Sara, baka ang gawin is, gusto mo makalabas ng tatay mo, i-apply namin ang The Hague Invasion Act. Pero, meron din kaming gusto. Ganon. Meron din kaming gusto, so mamili ka.
tatay mo? Or Ganon. presidency mo. Oh, Wow, may ganon eksena. May churing ganon. Ha? Siyempre, ikaw, anong gagawin mo? Pero ang feeling ko niyan, pag nalaman niya ni PRRD, na gagawin siyang bargain chip, ito malakas ang feeling ko magagalit yan. Parang No? sasabihin ni PRRD, I'd rather die. No, sasabihin ni PRRD yan, I'd rather die in the Hague detention or what? one of the possible ayaw magsalita. I will leave it to Sasper. I will leave it to Sasper to give us to show us the light at the end of the tunnel. I will not say anything, but the churi is something So, that ibibigay, I ipapasa mo sa patay. ipapasa So, ipapasa mo sa patay. Hindi. Hindi naman yun naman. No. Diba? But yeah. Pero weird, no? Kasi binuhay Okay. nila after 3 years. Ah. They were so Yung? silent for 3 years. Yung sa Sabongeros, they were so silent for 3 years. Like, para na siyang pahapyaw na topic in 2021. And my husband, na nagsasabong dati, not proud ha, pero sabi niya, yung mga Sabongero talaga, hindi yan aanuhin kung hindi yan nanloko. Atong ang has been in this industry for how long? Like, siya na ata yung kingpin when it comes to sabong eh. Yung mga yon nanloko yun. Like, yung may times daw na ginagawa daw ng mga sabongero, pinipilayan nila yung mga manok nila. Tapos doon sila tataya sa kalaban. Oo, yung mga ganyan. And ang problem kasi Manang Liu, I think meron talagang parang mga dyan sa kasi that's a consequence of gambling eh, 'di ba? May violence na tsaka ano. Ang problem is I think what Darwin is trying to point out is why connect the isabong problem kay sa war on drugs. And what I explained earlier is that kasi nga yung sa isabong meron talagang mga na-deads doon. Just like what you're saying, di ba? You're validating na meron talagang mga tinegi bum bum dyan, ganyan. Yung mga ganong echos, they are trying to connect it to war on drugs. Kasi nga, wala silang mapakitang EJK. Yung mga sabongerong nawawala, yung mga sabongerong nawawala, may mga pictures yun, may mga names, may mga family na naghahanap. Yeah. Which is something that they cannot provide doon sa totoong EJK na hinahanap nila, na totoong drug-related. So, handun kasi ang dead body sa isabong. True. At saka Joey, ganito, kanina yung news sa GMA7, lumitaw na yan eh, yung statement na Remulla na baka daw dahil sa isabong. Tapos sinabi pa doon, ito mainstream media talaga, naku, ko po, kinain na talaga eh. Sabi nila, kasi yung isabong napagtibay yan during the Duterte administration, during the pandemic, and it funded a lot of things during the pandemic. So para talagang but it was also PRRD who put a halt on it. Kasi Exactly. February 2022, PRRD altogether suspended the operation of all isabong in the entire Philippines and apologized to the Filipino people. Kasi sinabi nga niya na parang I didn't realize the vices and the destruction it's going to do to Filipino families. Kasi nga, at that time, nung pinayagan niya yan, the idea was really for revenue purposes, that the revenue is going to outweigh the social cost. Ganon. So, yun, PRRD apologizes for it. Yeah. And diba Joey, na-discuss natin yan before pa, nung the reason why ni-regulate yung sabong, kasi diba nagpuputik na sila masyado, and umiksi yung mundo ng mga yung Pogo pa nga yung pinag-usapan natin dati, na umiksi talaga yung mundo nila, kasi ni-regulate na, so nakatutok na yung gobyerno sa kanila, they were taxed appropriately, they were regulated. Ngayon, pinilit nilang kinonect na, dahil kasi ni ginawang legal ni PRRD to eh. Kaya ito yung nangyari. And hindi ganun kasi yung goal ni PRRD during that time. In fact, sabi nga ni Jesus Cordero, yung Pogo has been in the Philippines way before PRRD has become a president. True. And anong tawag dito, before I continue with this discussion, I would just like to show this, kasi ilang beses ko na rin na-mention to eh, na this is one reason why PRRD is a great leader, because when he is mistaken, he will admit it.
Ito yung sinasabi ko na nag-apologize si PRRD tungkol dyan sa Isabong. President rarely second-guesses himself, but regrets in hindsight his initial reaction to the Isabong issue, in which he brushed off and called for its abolition at the onset for financial considerations. But after the result of a DILG poll on the issue showing over 60% on the other side of the fence, the president relented and reconsidered. His latest offer of apologies and his take yet again on a legal comment on his all-out war versus illegal drugs in this Naomi Tiburcio report. President Rodrigo Duterte has apologized for permitting Isabong operations in the country. In his message after the inspection of the main campus of the National Academy of Sports in New Clark City in Tarlac yesterday, the president said his move to suspend Isabong's operation last May was a little too late, as it has already caused a disruption among families. Kaya yung Isabong, I'm sorry, I did not really realize that it would be like. Akala ko kasi, the moving factor there was na imberna kasi ako 640 million a month. Tapos, so many billions a year because marami nag-ooperate. The president stopped the operation of Isabong upon the recommendation of the Department of the Interior and Local Government. In the DILG survey, the LGUs agreed that Isabong is the cause of the damage to the moral values of Filipinos. The order was also announced following the disappearance of over 30 individuals reportedly linked to Isabong activities. I realized very late and I am very sorry that it had to happen. Hindi ko akalain na gano'n. Hindi naman ako nagsusugal. Meanwhile, the president also refuted criticisms made by a certain ex-justice on his administration's drug war. Merong isang torpe na ex-justice, unconstitutional daw yung drug war. Eh, sabi ko, Padre, magkaiba ang libro natin. You must have the wrong theories about humanities and all. Subukan mo dito sa trabaho ko. I never said go out and do a shooting spree and kill all the human beings that you can. Only those who will destroy my country. And in doing drugs, sisirain mo talaga. Despite this, the chief executive stated that he will take full legal responsibility over law enforcement authorities who acted in their line of duty. I think that's a different that's a different topic na. You must have the wrong theories about humanities and ex-justice. Kalain na gano'n. Hindi naman ako nagsusugal. Meanwhile, the president also... Hanggang dun lang. The other one is a different topic. Hanggang dito lang yung news on the apology. Ayun. So yun, I just have to show that kasi nga, it's very rare that you hear a president apologize before the people. I remember nung mga panahon na to, kasi I was still in financial industry at that time. I remember nitong mga panahon na to kasi may mga na talaga, may mga parang gangster issue na, ganyan-ganyan, yung mga, syempre yung mga those who wanted to keep monopoly on the Isabong or whatsoever. Hindi ko masyado naiintindihan yung ina-explain ni Manang Neo, yan, yung ina-explain ni Manang Neo kanina, yon, meron ng mga ganun talaga. Meron ng mga ganun. Ang problema kasi, isa kasing problema sa Isabong is that you can actually bet for as low as 5 pesos. And yun talaga yung naging concern ni PRRD kasi it became so affordable for even yung mga mahihirap na bettor. Tapos you can do it in any platform, basta may laman yung GCash mo, then you would be able to bet. So yung mga sabungero, at that time, syempre, sarado yung mga taripahan noon, yung mga sabungan noon, sarado siya. Syempre yung mga sabungero, online, nag-isabong sila, doon sila nagbe-bet. And dahil nga yung bet is sobrang, wala nang barrier to entry basta meron kang internet, meron kang cellphone, tataya ka sa Isabong, go na. And yung mga nalulong sa sabong, lalong-lalo na yung mga mahihirap na pamilya. Pero mas mahabang interview dyan na sinabi nun ni PRRD na ang hindi niya kasi matanggap, ang nalululong sa sugal ay yung mga mahihirap na pamilya. At ang hindi niya matanggap talaga is yung mga nawawasak na pamilya dahil sa nalululong sa sugal. Yun talagang care niya dyan. Yun. And I think, of course, he cares about the violence associated with it, which includes yung mga bigger fish sa gambling world. Pero ang talagang concern ni PRRD is yung mga mahihirap na nalululong sa sugal. Ayan. Kasi Joey, gambling, prostitution, and drugs, sama-sama yan Related yan Kaya yung, di ba sabi nga ni PRRD, sabi nila na, bakit para mahihirap lang? Kasi yung mga mayayaman, they have the means to follow up on drugs. At hindi sila nasashabu, nagkukuking sila. Itong mga mahihirap, kaya nga shabu tawag poor man's cocaine Imagine, nagko-construction worker ka,
200 or 300 yung sahod mo, yung iba pinansashabu pa. Tapos pag ang lakas ng tama, nagga-gamble. And once you gamble na nakadrugs ka, I tell you, wala talagang tigilan yan. So it's a vicious cycle, and it is such a vicious na business, pero pinirahan nila lahat ng mga mahihirap. Kaya nga, di ba, ayaw nilang matuto yung mga mahihirap kasi pinagkakakitaan talaga nila. And it hurts and it pains to see na yung the person who's trying to elevate us from that, yun pa yung nadidikdik ngayon. Ano to sa buhing talaga? Ganyan na nga kulay niya, magbago na siya. Diyos ko po. Kung ganyan na kulay ng balat mo, magbago ka na sa buhay. Wala na si Boying. Wala namang laitan ng balat. Wala namang laitan ng balat. Eh, baka si moisturize kay. Pero diba fortified all organic with ginkgo biloba. Naku ba sila Shirota strain? Ginkgo biloba. Lactobacilli, Shirota strain, and ginkgo biloba. And silimarine. For the Pero no, diba? Saan pa kayo? Pero si Totoy, ito lang yung yung mamahaling relo. But I think totoo talaga yung mga sinisiwalat niya. Like, may nangyayari talaga. Witness siya eh. Andun siya eh. Hindi mo talaga mapagkakaila. But the only thing is, why now? Because they need dead bodies nga, Manang Neo. Ayun lang. And the dead bodies are going to be proven ng isabong problem. Yung isabong, teka, tinan mo isabong, di ba meron dati nung before sa social media, kumakalat yan mga nawawala sa isabong. Oo. So, naghahanap talaga kasi mga pamilya nila kasi hindi nila alam kung anong mga kaputangan yung ginawa ng... Oo. At saka Joey, no? Ang wino-worry ko rin ay magiging ombudsman siya eh. Kapal naman. Medyo lalawak yung powers niya para magpatawag lalo ng mga LGU officials, yung mga kung ano ng mga officials ang tatawagin niya kasi siya eh. Ombudsman siya eh. Oo, true. Actually, sobrang pagka si Boying Rimulya naging ombudsman talagang, wala na talagang na talaga tayo niyan. Ayun na shithole. Shithole na talaga tayo niyan.